Walang sapat na kapital nang sinimulan ni Narda na palaguin ang kanyang weaving business. Hangad niya lang noon na tulungan ang mga kababaihan sa kanilang probinsya na magkaroon ng pagkakakitaan. The women started coming. Pila sila. From all the corners of the Cordilleras, ang iba weavers, ang iba traders na it really revived the weaving industry in the Cordilleras. But you promised parang you were giving these women thread with which to make blankets. Eh, sino naman bibili ng mga blankets? Hindi mabilis. Kasi nung araw, wala kaming kumot sa Baguio eh. We were dependent on second hand. We called it relief blankets, wool, na ang hirap labahan. Electric blankets pa ang iba. So suddenly, ito, gawa nila, 15 pesos lang eh. Nung araw, may 8 pesos pa yata. Gawa nila washable in warm. And then, they were going na, some of the men nag-resign sa trabaho. Tinutulungan nila yung misis nila. Mula Baguio nakarating na sa iba't ibang parte ng Mindanao at Masbate ang kanilang produkto. Hanggang sa tinulungan sila ng mga estudyante ng Minister of Trade noon para gumawa ng project study at makapag-loan sa DBP. Naaprubahan ang loan at binigyan sila ng 475,000 na kapital. Pero isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Narda ang nagpabagsak sa kanilang kasisimula pa lang na negosyo. And may isang grupo na sabing, pwede bang magbayad kami ng dollar? Sabi ko, hindi. Kasi hindi ko alam ang dollar. So sasabihin nila, sige, papalit namin sa Baguio. They did that, I think, for 3 months. Ang laki ng purchase nila. Until one day, we went to the bank. Na pinakita namin sa manager, paano pwede ko bang i-accept ito? Only after 3 months, bumalik. It's stolen from the post office, genuine, pero forged signatures. Our loan was 475,000. We were swindled more than 650,000. I went to Development Bank of the Philippines. Sabi ko, ganito ang nangyari. We could not pay our loan because this happened. Galing naman ng president ng bangko. Sabi niya, okay, siguro you can go to the hotels that we are financing and offer your product. And then 50% will go back to you, 50% will come to us. Sinunod ni Narda ang mungkahi ng bangko. Nagdala siya ng sample sa Pines Hotel sa Baguio at Manila Hotel at sa kabutihang palad ay nagustuhan ang kanilang produkto. Nang makilala na ang produkto ni Narda, naging supplier na rin sila ng handwoven product sa Malacanang Palace at iba pang hotel sa bansa. Pero tila ayaw siyang lubayan ng pagsubok. Taong 1990 nang sinalanta ng lindol ang probinsya ng Benguet, muling nalugi ang kanilang negosyo. Hindi nagpatalo si Narda. Mula sa paghahabi ng yarn, sinubukan niya ang paghahabi naman ng ikat fabric. When I started experimenting with, ang ikat is a tie-in-dye before weaving. Pero sa amin, sa Mountain Province, it's a burial cloth. So you cannot, not anybody can weave it. So, to go on with the design, I had to change the colors and the design para maging contemporary. When we displayed it in the store, ayaw bilhin ng mga customers. Ay, bakit iba? Yung ibang kulay, anong klase yan? Ganun. Kasi sanay sila sa checkered. And then, we displayed it in our store at the Hyatt, Terraces nung araw. And one New York designer, si Rafael Sanchez, saw it. He sought me out. He came to the factory. I was in my rubber boots in the kitchen kasi nagda-dye ako. Sabi niya, so are you the lady doing this ikat? Sabi ko, yes. I came out, pagkabutas ako. He embraced me and tears started falling out. Sabi niya, wow, beautiful. How in the world did you discover? How did you
ever thought of this? Ganun siya. And then he said, okay, let's sit and I will design and I will order. When after 1 month, he sent us a copy of the Women's Wear Daily na na-feature yung bag namin. And that's where Bloomingdale's. So ganun. That's how we entered the export market. Sa ngayon, ini-export na sa Paris, Germany, Australia, Japan, Hong Kong at Amerika ang iba't ibang produkto ng Narda's Handwoven Arts and Crafts. Meron na rin silang 3 branches sa Baguio. Hindi lang tela at mga damit ang kanilang binibenta, pati na rin ang iba't ibang handmade products na gawa sa Benguet. Patuloy pa rin silang nagsasupply sa mga hotels at resorts sa bansa, kabilang na riyan ang Aman Pulo. Dahil sa paglago ng woven products ni Narda, ay nakapagpatayo siya ng factory sa La Trinidad, Benguet. Makikita sa unang palapag ang weaving section na may 12 upright loom. Sa unang palapag din makikita ang dyeing area kung saan kinukulayan ang mga sinulid. Sa ikalawang palapag naman, tinatahi ang mga tela para gawing damit at iba pang handwoven products. Isa sa naipundar ng pamilya ni Narda at patuloy na pinapalaki ay ang 33-hectare farm na kung tawagin ay Winaka Eco-Cultural Village na matatagpuan din sa La Trinidad, Benguet. We set this up para pakita namin ang culture, yung roots namin kung saan kami nanggaling. Makikita sa loob ng farm ang bahay ng pamilya Kapuyan. Simple lang kung titignan mula sa labas pero mamamangha kapag pasok. Gawa ito sa pine wood at halos lahat ng kagamitan ay yari sa iba't ibang uri ng kahoy gaya ng nara, kamagong at akasya. Ito ang fireplace namin na actually it's our heater. Lalo pag umuulan, ang sarap umupo dito. Sometimes dito na rin kami natutulog. Ma-enjoy din sa kanilang farm ang mga outdoor activity gaya ng may zipline, wall climbing at high ropes. Meron ding eco-trail at eco-village kung saan makikita ang ilang bahay ng mga katutubo gaya ng sagada at igorot houses. At kapag nagugutom naman, pwedeng kumain sa kanilang greenhouse cafe and restaurant. Dagdag din sa kita ng Winaka ang taniman ng anturium. Suppliers sila ng mga bulaklak na ito sa ilang flower shop sa Maynila. Isa pa sa pag-aari ng pamilya ni Narda ang 2-hectare Sunflower Ridge Village sa La Trinidad. Isa itong subdivision na may mahigit 20 bahay na nakatayo at patuloy pang dumarami. Yumaman si Narda nang hindi niya hinangad. Sa halip, nagpursige siyang bigyan ng pagkakakitaan ang kanyang mga kababayan sa abot ng kanyang makakaya. What strikes me is that you never set out to be successful. Parang ang ginawa mo lang, may mga nangangailangan ng tulong mo, tinulungan mo in the only way you knew how. In up to now, it is service. Parang kaming mag-asawa, we are just here to be good stewards of the Lord. Ever since, siguro may ibig sabihin yung ganun ba. Natutunan ko rin kay Narda na mahalin ang trabaho. Mahirap man ito, may kapalit naman na nakabubusog ng loob. Maganda ang sinasabi ko, kailangan masaya tayong magtrabaho. Because it shows in the weaving, it shows in our product. So the difference of our products is, talaga, there's my soul. Sa pag-usbong ng makabagong panahon at teknolohiya, hindi nakalimot si Narda sa kanyang pinagmulan. Taas noon niyang ipinagmamalaki ang kanyang lahi at kultura. Alam niya ito ang dahilan kung bakit angat siya sa iba. I enjoyed my work. In the process, you give livelihood to our women. And number one na contribution siguro also is we preserve the culture. Kasi otherwise now, our own people want to wear our products. There was a time na walang nagsusuot. Pero now, everybody's proud to wear. Ako po si Narda Kapuyan, big time.